iyong presensya. Let's continue to worship. Hallelujah. Sapat ka, Panginoon Diyos, sa aming buhay. Sa gitna man ng lumbay at tanging
kahirapan. Ikaw lamang ang tanging dahilan. Ang iyong presensya'y laging nariyan. Ika'y ligayang di mapantayan. Oh Lord, sa gitna ng at alinlangan. Let's worship. Oh, Panginoon, pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Tapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo. Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Tapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo. Panginoon, oh ikaw lamang, Panginoon. Sapat ang biyayang nagmula sa'yo, Diyos. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong lalaki tataas ka, O Kristo, ika'y sapat. O Diyos, sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong lalaki tataas ka, O Kristo. O Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Tapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo. Panginoon, pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Tapatan mo'y ihahayag ko upang makilala. Come on, let's worship, Panginoon. Panginoon, pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Tapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo. Panginoon, o dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Pwede po ba nating itaas ang ating kamay? Ilagay natin sa ating puso at sabihin natin sa Panginoon Diyos, sa anumang panahon, Panginoon, karapat-dapat kang purihin, O God. Karapat-dapat kang pasalamatan, Panginoon, anuman ang sitwasyon ng aming buhay. Hallelujah, Jesus. Oh, dakila iyong pangalan. Oh, ika'y dakila, O Diyos. Ika'y mo ang buhay mo.
ating Panginoon. You may now be seated. A blessed day, everyone, as we conclude our meaningful journey on stewardship of relationship, where we learn the importance of building and nurturing Christ-centered relationships with God, family, friends, and others. We now move forward to another important aspect of stewardship. Our new theme is Stewardship of the Body. Your body, God's temple. This theme reminds us that our bodies are precious gifts from God, and that we are called to honor Him through the way we care for our physical, mental, and spiritual well-being. May this new theme inspire us to develop healthy habits, make wise choices, and live in a way that glorifies God in everything we do. Let us watch this simple special presentation from our youth ministry as we welcome our new theme, Stewardship of the Body. First Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Thank you for your words today, Lord. Ay, buhay ka pa pala? Ha? Oo naman. Wala ka na kasi halos paramdam eh. Anyways, nasa gimikan kami ngayon. Ano, chika ba? Saan? Saan pa ba? Eh di sa club. Ay nako, hindi pa rin pala kayo tumitigil dyan? Pass. Hays, ba't pa ba kita tinanong? Eh kung sumama na lang sana kayo sa akin sa church. Wag na, masusunog lang kami dyan. Sige na, bye! Hoy Jane, tara na dito. Ayoko. Puro naman kayo inom at yosi dyan eh. Alam mo, ayoko sa mga ganyan. Oo nga, Jane. Tara na. Masaya dito. Huwag ka na mag-inarte dyan. After all the tests na ginawa natin, hindi maganda ang mga resulta. For so long, you've been abusing your own body. And because of that, severely damaged na ang atay, baga at puso mo. The condition is critical and the damage is irreversible. Your vices before, ito mismo ang dahilan why your life is now in great danger. Night after night, reminding the broken it'll be alright. But right now, oh right now, I just can't. It's easy to sing when there's nothing to bring me down. But what will I say when I'm held to the flame like I am right now? I know you're able and I know you can save through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. They say it only takes a little faith to move a mountain. Well, good thing, a little faith is all I have right now. God, when you choose to leave mountains unmovable,
all of my days. Jesus, I will cling to you. Come what may, 'cause I know you're able. I know you can. Amen. Praise the Lord. Ayan. Purihin ang Panginoon Diyos. Sige nga po, lahat tayo ay magsitayo muna po at tayo po ay mananalangin. Salamat po sa Panginoon Diyos sapagkat isa hong malaking hamon sa bawat isa sa atin. Meron tayong mga iba't ibang mga choices. Ang pinaka-importante ho is, ang pipiliin natin is how are we going to honor the Lord with our body. So salamat po sa Panginoon. Taas po natin ang ating mga kamay bilang tanda ng ating hong pagsuko ng buhay natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal na Espiritu, magandang umaga ho. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pagkakataon na ito na muli ho, Panginoon, ay maipakita sa amin ang halaga, Panginoon, ng katawan na ibinigay mo sa amin. Salamat din sa buhay ng mga kabataang ito na patuloy na nagpapagamit sa inyo upang patuloy, Lord, na maintindihan ng bawat isa sa amin na ang buhay namin ay nakalaan para sa iyo. Lord, right now, we are all here, not just, oh God, to attend that Sunday worship, but to offer our lives as a living sacrifice. We are all here, oh God, to offer our thanksgiving unto you. Salamat po, Panginoon. Ang dami niyo pong ginawa sa amin sa isang buong linggo. Nandito kami, hindi lamang, Panginoon Diyos, para masabi na nakapagsimba kami. Nandito kami kasi may i-offer kami, Lord. I-offer namin ang papuri namin, i-offer namin ang pagsamba namin, i-offer namin ang buhay namin, Panginoon Diyos, sa inyo. Lord, right now, I pray, O God, that you open each and everyone's spiritual eyes and ears, and most especially, O God, you open our heart, O God, in Jesus' name. Lord, I pray that as I deliver, O God, your word, as I deliver, O God, your message this morning, help us, O God, to accept, O God, your word and your message wholeheartedly, with humility, with reverence, and most especially, O God, with obedience, O God, with your word. Maraming pong salamat. Ikaw po ang maitaas, Panginoon Diyos, sa buhay ng bawat isa. Only your name, O God, will be glorified. Only your name will be lifted high. Lord, walang iba na mabibigyan ng papuri at pasasalamat kung hindi tanging ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord, we thank you, we honor you. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen, Amen. Praise the Lord. Sige po, bigyan natin yung malakas na palakpakan sa ating Panginoon. Sige po, makakaupo na ang bawat isa. Purihin ang Panginoon Diyos. Tingnan niyo po yung katabi niyo at lagi ho nating sinasabi, ay natutuwa ho ba kayo na magkatabi kayo? Amen. Praise the Lord. At dahil po dyan, ngitian niyo muna po ang katabi niyo. Maaring kakilala niyo ho ba yan or hindi? At kung hindi niyo siya kakilala, mas maganda ho, magkakilala kayo ngayon. Ayan, praise the Lord. Parang masaya ba kayo? Ang saya natin, di ba? Sige nga po, yung maraming palakpakan muna para sa Panginoon Diyos. Praise the Lord. Siguro sa mga bago matapos yung month of June, matutuwa na tayo lalo kasi haharap na tayo doon. Doon na po yung pinaka-front and hoping and praying in Jesus' name na ito po ay maisara na at
naka-air condition na din tayo. Amen. Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord, unti-unti. At lahat po yan ay mapangyayari sa tulong at biyaya ng Panginoon Diyos. Sa mga nakalipas po na buwan ay nakita natin ang mga pinag-usapan natin, it's all about stewardship. So nag-usap po tayo tungkol sa stewardship of time. We're also done preaching, yun pong stewardship of relationship. Katatapos lamang po ano. At ngayon naman po ang pag-uusapan natin ay yung stewardship of the body. Ayan, praise the Lord. So, sino po dito ang natutuwa na siya po ay ipinanganak? May nag-iisip ba dito na sana hindi na ako pinanganak? 'Di ba? Kasi ano ba, napanood niyo ho ba yung sa ano? Natatawa ko doon eh. Doon sa mga sa AI, 'di ba? May baby, sabi doon baby oh. Sabi, "Oh, ikaw, kamusta yung unang araw mo sa mundo?" Sabi niya, "Okay na po," sabi nung baby. Sabi, tapos ano pong sabi niya? Ay, ano po ngayon? Anong masasabi niyo? Okay naman po. Pero sige po, okay na po. Ibalik niyo na po ako ulit. So, sinapupunan nung nanay ko. So, nung nakita niya yung mundo, ayaw niya na. No? Ano kaya tayo? So, tayo po na nandito ngayon, I believe, natutuwa tayo dahil hinayaan tayo ng Panginoon Diyos na ano po, na magkasama-sama ngayong araw na to para bigyan ng papuri at pasasalamat ang ating Panginoon Diyos. Amen? So, palakpakan nga natin ang Panginoon. This morning po ang pag-uusapan natin, our theme, Your Body, God's Temple, the Stewardship of the Body. At syempre, ang topic po natin ngayon is honoring God with your body. Marami pong tao sa ngayon that they actually treat their body as if it belongs completely to them. Marami po sa atin, mostly, or I would say, some of us, we abuse ourselves. Tama po? We abuse it, we neglect it, or sometimes din po masasabi ko that others are using it in sinful purposes. So, ibig sabihin po, tayo na po mismo ang gumagawa ng mga bagay para masaktan din yung sarili natin. And pag-aaralan natin ngayon, naglulugod kaya ang Panginoon Diyos sa mga ginagawa natin. But you know, the Bible teaches us something very different, that our bodies belong to God. Amen? So, nakakatuwa ho na yung atin pong katawan na to, ito po ay galing sa ating Panginoon Diyos. Have you ever noticed, how carefully we take care of things that are valuable to us? No? Napapansin niyo ho ba yung mga bagay na pinahahalagahan natin? Di ba po? Kapag meron tayong bagong sasakyan, ano ba yon? Kaya Jofer, motorcycle. Pag meron tayong pag bago yung sasakyan mo, whether it's motorcycle, tricycle, SUV, ano ba ginagawa natin? So maingat tayong, syempre, nagdadrive. Ingat tayo nagdadrive. Talagang pinapaganda natin yan. Bagong damit. You have to separate muna kasi, uy, teka, hindi pwedeng pang washing machine yan. Hand wash lang yan. Tama? And ano pa, bagong gadget, lalo na yung mga naka-iPhone. Ano pong, ibig sabihin, kapag ito pong mga bagay na to ay mahalaga po para sa'yo, ginagawa po natin ang lahat para mapangalagaan natin. Tama po? Pero minsan, ang isa po sa pinakamahalagang ipinagkatiwala po sa atin ng Diyos ay madalas, siya po ang madalas na napapabayaan. At yan po ang ating katawan. Taas po natin yung katawan natin. Taas po natin yung kamay natin at ilagay natin sa atin pong puso at pakiramdaman natin kung tayo yun. Sige nga, sabi mo sa sarili mo, ako ba yun? Yan, ako ba yun na nagpapabaya sa sarili ko? Ako ba yun na kinakalimutan ko na mahalaga ang sarili na to, ang buhay na to sa Panginoon Diyos? Alam niyo po, nakakatuwa, we actually live in a culture that constantly tells us that that our body belongs entirely to us. Na yung katawan natin sa atin lang talaga. 'Di ba may nga nagsasabi nga,
Ang dami-dami. Oh, sige, do what feels right. Basta kung ano yung sa tingin mo na tama, gawin mo yan. You follow your desires. It's your life. Buhay mo yan, buhay ko to. So, ano gagawin natin? So, bahala ako. Ibig sabihin, kaya ako ang masusunod kasi sarili ko to at wala kayong pakialam sa kung ano man ang gusto kong gawin sa sarili ko kasi akin ito. Pero doon ka nagkakamali. Ayan, alam niyo, ang ganda ng mga pinag-uusapan natin dahil ang mga pinag-uusapan natin tungkol sa stewardship. Kung paano tayo magiging mabuting katiwala ng ating Panginoon Diyos. Alam niyo po, kapag binuksan po natin ang salita ng Panginoon Diyos, ay makikita po natin na ang katawan po natin ay hindi lamang po ito basta laman at buto. Hindi ito aksidente. Ang katawan po natin, hindi lang to basta walang halaga. Ibig sabihin, higit sa lahat, ito po ay hindi sa atin. So imagine natin na pinanganak nga tayo, pero ang katawan natin, ang sarili natin ay hindi atin. So, isipin po natin ito, the God who created the heavens and the earth, the God who formed you in your mother's womb. Ibig sabihin, God has entrusted you with a body that carries a divine purpose. And what is this purpose? You know, every breath that we take is a gift from the Lord. Kaya wag mo sabihin na bakit buhay pa ako? At bakit naman kasi ganito, pinaranas pa ako ng ganito eh. Ang hirap-hirap. You know, the moment na meron kang Kristo sa buhay mo, iyan ay isang napakalaking regalo na ibinigay ng Panginoon Diyos sa iyo. Because every step you walk in, this is actually an opportunity for you to honor the Lord Jesus Christ. Amen? So, alam niyo po, tayo pong mga mananampalataya, as believers of Jesus Christ, tayo pong lahat. Sino po dito? Lahat tayo kinilala si Jesus as our personal Lord and Savior. Say amen. Amen. That means that we are not the owners, amen, of our lives, and we are all stewards. Amen. Ang steward, pinag-uralan natin, ito po ay isang tao na pinagkatiwalaan po ng isang bagay ng pagmamay-ari ng iba o pag-aari ng iba. Tama? So, at isa po sa pinakamahalaga na ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon Diyos ay ang ating katawan. Amen? So, siguro naman sa haba ng introduction ko na to, no, na talagang ang pinag-uusapan ay tungkol sa katawan, ay medyo maisip na natin na ang pinag-uusapan talaga natin is, am I really being abusive? No? Dito po sa ibinigay na katawan, sa binigay po na kalusugan ng Panginoon Diyos sa atin. Pero alam niyo po, sa pag-uusapan natin, isa pa ho sa pinaka-importante at yung kakaiba, yung sinabi po ni Apostle Paul, that your body is the temple of the Holy Spirit. Wow! Ibig sabihin, hindi lamang po tayo binisita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lamang po tayo tinutulungan ng atin pong Panginoon Diyos. Paminsan-minsan, hindi yon. Ibig sabihin, bilang anak ng ating Panginoon Diyos, ang kanyang espiritu ay nananahan sa atin. Ang kanyang banal na espiritu ay nakatira at sumasa atin. Because what? Because the moment you have accepted Jesus as your personal Lord and Savior, the Holy Spirit is already living in you. And it's inside of you. So, ibig sabihin, like ko sinasabi, once the Holy Spirit nandito na, andun ang fruit, the love, joy, peace, kindness, gentleness, patience, self-control, nandito na siya. All you have to do is you have to activate the presence of the Holy Spirit. So today, this message is not merely about fitness. This message is not merely about health or outward appearance. Ang pag-uusapan ho natin, it's all about worship. So kapag po tayo ay nakita natin yung halaga ng body natin, nagwo-worship tayo sa atin pong Panginoon Diyos. Alam niyo ho, yung topic na to bagay na bagay ho sa akin. Ang salita ng Panginoon Diyos, it's a two-edged sword. Hindi lamang po sa mga nakikinig, kung hindi sa tagapagsalita. Lahat po tayo ay tinuturuan. So it's all about worship. This is all about stewardship. It is about asking ourselves an important question. If my body belongs to God, am I truly honoring Him? So let's all read first 1 Corinthians chapter 6, 19 to 20. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Sabi dyan,
who is in you, whom you have from God, and you are not your own. For you were bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God. So ito po ang pag-uusapan natin po sa linggo na ito. So the Holy Spirit, we pray that the Holy Spirit would truly help us see our bodies the way God sees them. So now, makita po natin kung gaano po kabuti ang Panginoon Diyos sa buhay natin. So now, ngayon pong oras na to, there are 4 points or 5 points that we're going to discuss. Pag-aralan natin, ano po ang sinasabi na sa atin ng salita ng Panginoon Diyos. Una na po, that your body is God's temple. Amen? So sabi po dyan kanina, sa salita na, balikan natin. So, ito po ay hihimayin po natin. Ang una, sabi, ang atin pong katawan, ito ay templo po ng banal na Espiritu. So, the first key point is that your body is God's temple. Your body is the temple of the Holy Spirit. Noong Old Testament po, yung presensya po ng ating Panginoon Diyos ay nasa templo. Ano po ba yun? So doon po siya sinasamba. Ang Panginoon Diyos po ay itinuturing po, na banal doon po sa lugar. Kaya nga po merong Holy of Holies. Pero sa panahon ngayon, ang nakakatuwa, today, through the Holy Spirit, ano po nangyayari? God dwells within believers. Dati pupunta pa doon sa templo kasi nandoon ang presensya ng Diyos. Ngayon hindi na. Tinanggap mo si Jesus as your personal Lord and Savior, nasa sayo ang banal na Espiritu at ang presensya ng Diyos ay nasa iyo. Imagine that. So, ibig sabihin, dahil po sa ginawa po ng ating Panginoong Jesus, ang Holy Spirit po ay naninirahan na po sa bawat mananampalataya. Amen? So, kailangan po nating bigyan ng paggalang. Sabi mo sa katabi mo, gumalang ka. Respeto, tama? Ibig sabihin po, kailangan po nating bigyan ng paggalang, ng respeto ang Diyos dahil kasama natin ang Diyos araw-araw. Nakaka-excite, So, ibig sabihin, yung Diyos na tinanggap natin, ang ating Panginoong Jesus, kasama natin ang Diyos araw-araw. So, with that, this actually gives a great value and purpose to our bodies. Sabi po dito, your body is sacred. Yung katawan po na meron tayo, ano po yan? Ang ating katawan ay holy. Yung katawan po natin, holy, yan po ay valuable dahil dahil nilikha po tayo ng Diyos at meron po itong special purpose. Amen? It is not really something ordinary or worthless. So, ibig sabihin, tayo pong mga believers, tayo pong mga mananampalataya, dapat nire-respeto natin, dapat inaalagaan po natin yung ating katawan dahil ito po ay pagmamayari ng Panginoon Diyos at madalas, ito po yung nakakalimutan natin. Alam nyo po, imagine niyo po, meron po ikaw natanggap. Okay, let's say you receive a brand new smartphone as a gift. So ano po yung una nyong gagawin? Because it is valuable, dahil mahalaga siya, ano po yung gagawin natin? You protect it, right? Anong gagawin mo? You protect it with a case. Bibili ka kaagad ng casing, you want to keep it clean, and hindi pwedeng ma-overcharge. Tama, kasi mahal. Lahat gagawin mo, so you handle it carefully. So ibig sabihin, in the same way, our bodies are precious gifts from God and it should also be treated with care. So, bawat isa po sa atin. So, you really have to take care of your health. Alam nyo po, ito ay isang malaki po na paalaala, hindi lamang po para sa inyo, kung hindi para sa akin. Minsan lagi natin sinasabi ko lagi, Lord, I really wanted to serve you. Lord, I really wanted, oh God, that your name will be lifted high and Lord, use me mightily. Biglang naisip ko. Sabi ko, kung hindi ko pangangangalagaan ang sarili ko, aabot kaya ako dun sa edad na gusto ko? Kasi sasabihin ko, Lord, I want to serve you, pero paano ko makakaserve kung may sakit ako? Paano ako makakaserve kung hindi na ako nakakalakad? Paano ako makakaserve kung medyo sobrang labo na ng mata ko dahil hindi ko rin naman iningatan ang sarili ko? So marami pong mga bagay na bato-bato sa langit, ang tamaan, magbago.
Amen? So, bawat isa po sa atin, alam nyo po, hindi lamang ito para sa inyo, kundi para sa amin din ito. Another, your body is not for sin. Iniwala ba tayo dyan? Hindi po tayo nilikha ng atin pong Panginoon Diyos. Hindi po nilikha yung katawan natin para gawin po ito, para gawin ng mga kasalanan. So, ibig sabihin, instead of using our bodies to satisfy all the sinful desires, we are called to use them in obedience to our God, in obedience to our Lord Jesus Christ. Take for example, yung kutsilyo. Illustration. Let's say yung kutsilyo. Yung kitchen knife, that is actually designed to prepare food and help people. Tama? Sabi dito, your body is not for sin. Pero kapag ginamit mo yung kutsilyo na yan sa maling paraan, o let's say wala kang pag-iingat, ano mangyayari? Pwede kang makasakit or it can actually cause harm. Right? Maganda naman yung purpose niya kasi mabilis tayong makakapaghiwa ng mga ingredients. Pero ang siste, pag hindi natin ito ginamit ng tama, makakasakit to. Tingnan mo yung katabi mo, hindi yan nakakasakit. So, ibig sabihin, ang kapwa natin, dapat nakakatulong yan. Gayon din po tayo sa katawan natin. Right? Nilikha tayo ng ating Panginoon Diyos para sa mabuting layunin. Okay? So, hindi para sa kasalanan. So, kaya kung gagamitin po natin yung katawan natin na to sa mga maling gawain, it will not help us, right? At hindi rin po ito makakatulong sa atin kung hindi, makakasira po siya sa atin. So, you have to be careful. Be careful about what you watch. Ano ba yung mga napapanood natin? Be careful what you say. Be careful what you do. You have to avoid actions that dishonor God. Let's say, yung mga pagsisinungaling, yung cheating, yung mga yan, pandaraya, kahit maliit na bagay yan. Wala pong maliit o malaki. Sa sweldo na lamang, tama? O sa oras ng pagpasok. So akala natin, okay lang yan, di naman napapansin eh. Remember, we are not glorifying the name of the Lord because you are cheating with your time. No, yung pakikipag-away, tama po, immorality. So, kailangan po tayong maging maingat sa mga pinapanood natin, maging maingat tayo sa mga sinasabi natin, at yung mga ginagawa po natin. Tandaan po natin, dahil lahat ng mga ito po ay may epekto po sa ating puso at sa ating pong pag-uugali. Kung ano po yung napapanood natin, let's say nag-ML ka, yung ML na yon, di ba, puro characters yun ng devil, ng demons. Pag tinignan niyo po yun, mga pangalan nila yun eh. Tapos ang trabaho mo, kailangan you have to kill. Kailangan mo maya-maya utusan ka. Sabihin sa'yo, anak, kuhanin mo ngayon ganon. Anong ba yan? Kasi hindi pwede. Dahil ito nga, nag-aalab na yung puso mo, nagagalit ka na. Tapos maya-maya, ano ba? Kasi kailangan na mga po, sandali lang po, nagagalit ka na. Walis tambo lang ang pinapakuha sa'yo. Walis tambo. Yun pa lang. Ibig sabihin, nag-aalab ang puso mo, nagagalit ka na sa isang bagay na wala namang dahilan. Maganda naman ang sinasabi. Pag naiabot mo ang walis tambo, lilinis ang bahay nyo. Pero anong ginawa mo? Mali ka agad ang response. So nakita po natin, di ba? So hindi nakakatulong sa body. Hindi nakakatulong sa atin. Akala natin, ang enjoyment, mabilis lang yun, no? Dahil concentrated ka doon, pero yung patience mo, hindi na pala okay. So you have to be careful, mag-ingat po tayo sa mga pinapanood natin. Okay, another po. Your body is a place where God desires to be honored. Ayan. So, yung Bible po, ang salita ng Panginoon Diyos, tinuturuan po tayong lahat, tayo pong mga mananampalataya, lahat po tayong mga believers, the Bible teaches us all believers that ito pong katawan na to, this is the temple of the Holy Spirit. So, God lives within His people. Nakatira po sa atin ang banal na Espiritu. So our bodies should reflect His presence and God's glory. So nakikita po sa atin. So kapag may bisita po tayo sa bahay, ano po ang gagawin natin? Let's say, kapag may bisita tayo sa bahay, madalas nakikilala po natin, nakikilala nila yung klase po ng pamilya sa pamamagitan po ng kanila pong nakikita. Tama? So, halimbawa, pumasok yung bisita, tapos nakita ka doon. Hindi ka nila kilala,
Pero makikilala nila yung klase ng pamilya dahil sa nakikita nila. Kung malinis ang bahay, kung magalang ang mga tao, tama? At maayos ang pakikitungo nito po sa isa't isa, kahit ano po yan, kahit hindi nyo po sabihin. Ibig sabihin, nagkakaroon po ng idea kung anong klaseng pamilya po tayo. Yan. So, ibig sabihin, ganon din po tayo ng mga mananampalataya. Ganon din po tayo ng mga believers, kahit hindi po tayo palagi na nangangaral. Sabi nga, be careful how you live. You may be the only Bible some people read. So, ibig sabihin, kahit na sabihin po natin na hindi po tayo laging nakikita na nangangaral po ng salita ng Panginoon Diyos, natututo po ang mga tao tungkol po sa Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng mga salita na naririnig sa iyo, sa mga kilos na nakikita sa iyo, at sa pamumuhay na na binabantayan sa iyo. Tama? So kapag nakikita po nila yung kabutihan, kapag nakikita po nila yung pagmamahal natin, kapag nakikita po nila yung pagiging tapat po natin, mas nakikilala po nila ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen? So, you have to use your words. You have to use your words, yung thoughts natin, yung mga actions natin, and even all our abilities to honor the Lord. Okay? So, tingnan niyo po ito. Sabi po dito sa Hari, chapter 8, 10 to 11. Tingnan po natin. Sabi dito, nang lumabas ang mga saserdote mula sa dakong banal, isang ulap ang pumuno sa bahay ng Panginoon. Dahil dito, hindi na makapagpatuloy sa kanilang paglilingkod ang mga saserdote sapagkat ang kaluwalhatian ng Panginoon ay pumuno sa bahay na yaon. So tingnan niyo po nakakatuwa po sapagkat ang bawat isa po sa atin, pag tinignan niyo nung itinalaga po, ito po sa chapter na to, nung itinalaga po ng atin pong, nung naitalaga si King Solomon. Ayan. Nung naitalaga po si King Solomon dun po sa temple, inilagay po nila yung kabanatipan o yung tinatawag natin that the Ark of the Covenant. And then, yun pong Ark of the Covenant tayo, nandun yung sa Holy of Holies or dun po sa banalan. So, ibig sabihin, pagkatapos po nun, sabi po dyan sa binasa natin, isang ulap po ang pumuno po doon po sa templo bilang tanda po ng presensya at kaluwalhatian po ng ating Panginoon Diyos. So, ibig sabihin, ang templo po ay tahanan ng presensya po ng ating Panginoon Diyos sa gitna po ng kanyang bayan. So dahil po ang templo po, ano pong ginagawa doon? Ang templo po ay maingat po yun na inaalagaan. Ang templo po ay maingat na inaalagaan bilang tahanan ng Diyos. Parang ito po, yung bahay-sambahan ng Panginoon Diyos nililinis. Tama? Ang mga gamit nililinis. Why? Because we believe na ang presensya ng Panginoon Diyos ay hindi lang basta po makikita natin, of course, alam natin na nasa sa atin, pero isa po sa pinakamahalaga ay yung makita po natin, ang pinagdarausan po natin ay malinis. Dahil ang templo po noong unang panahon po, ay maingat po nila ito na inaalagaan po bilang tahanan po ng ating Panginoon Diyos. Ngayon po, dapat po tayo, maging maingat din po tayo sa ating mga buhay. Amen? Yung katawan po natin, bakit po? Dahil katulad nga po ng paulit-ulit nating sinasabi na ang katawan po na ito ay templo po ng atin pong Panginoon Diyos. Parang ganito, parang school uniform lang yan. Okay, so di ba, pagpapasok tayo sa school, anong gagawin natin? You have to be neat, okay? So yung school uniform natin, once na sinuot natin yan, it is kept neat and clean because, bakit? It represents the school. It represents also your family. So kung papaano ka nagdadamit, kung papaano ka magsuot, nire-represent mo sino? Yung family mo, let's say your family, your school, ganun din po tayo. So, tayo pong mga mananampalataya, we should also, I would say, live holy lives. Tayo po, para because we represent the Lord Jesus Christ everywhere we go. Kahit saan po tayo magpunta, talaga pong ang sarili po natin ay malalaman kung talaga ba
na atin pong ipinagmamalaki ang Panginoon Diyos. Alam niyo ho, minsan, kung saan lang kasi tayo kilala, doon lang tayo mabait. Tapos paglabas natin, yung tayo kilala dyan eh. Okay lang yan. Pero pag nalaman nila, ay, Christian pala yun. Ayan na. So ano nangyayari? Nasisira ang Panginoong Jesus. Bakit po? Dahil hindi tayo nagiging mabuting katiwala nang ibinigay niya sa atin na na katawan, hindi tayo naging mabuting katiwala ng buhay na ipinagkaloob ng Panginoon Diyos sa atin. Now, paano ba to? Paano ba natin masasabi o paano ba natin mas lalo na makikilala ang Panginoon Diyos? Kasi sabi natin kanina that your body is the temple of the Holy Spirit. Now, if the Holy Spirit is living in you, paano natin masisigurado, na ang banal na Espiritu ay laging sumasa atin? That's the reason why we kept on telling you and pushing you that we need to pursue holiness through prayer. We need to pursue holiness through Bible reading. That's the reason why you have to have your devotions every day. Bakit niya kailangan? Because hindi po sapat na tayo po ay nanalangin lamang. Because yun yung paraan ng ating pakikipag-usap. Pero how are you going to know the answer of the Lord? Then you have to open your Bible. That's the most importantly, babasahin ang salita ng Panginoon Diyos because the promises of the Lord are written on it. So ngayon, nabasa mo. Pag nabasa mo yung salita ng Panginoon Diyos, naramdaman mo na ang salita na yun ay para sa'yo. Tatanggapin mo ngayon. Pagtanggap mo ngayon, you need to obey His Word. Susundin natin yung salita ng Panginoon Diyos. Ngayon, iisip mo parang nakakahiya sa Panginoon Diyos. Ang dami kong ginawa na hindi tama. You repent. Kaya maganda ho makipag-usap sa Panginoon eh. Bakit? Kasi yung sarili natin, naiintindihan natin that this body doesn't belong to us. Ito po ay bigay po, ng atin pong Panginoon Diyos. So tandaan po natin, even po yung mga choices po natin, it all reflects God's character every day. Ang pipiliin po natin, kahit po mahirap, basta tama ang dapat nating pipiliin. Amen? Alam niyo ho, most of the time, ako talaga, pag pupunta ako sa prayer room or pupunta ho ako dito, kayo pag may mga time din kayo, hindi naman ho pinagbabawal ang pagpunta dito sa Holy Deliverance Church. Ako ho, I would go here, let's say, maaga pa, or let's say, lalo ngayon, bakasyon, walang tao. Tama kami lang nila Pastora Jenny. You can even go here, no? Maaga pa sa 5 o'clock, 6 o'clock, you can go here. Pwede ka ditong manalangin. Alam mo, or if you have your prayer room, isang malaking na bagay para po maturuan tayo na mag-humble tayo sa atin pong Panginoon Diyos. Amen? Okay, so now, let's all ask ourselves, okay, application and how we're going, of course, to honor the Lord. Does my lifestyle honor God? Ano bang klaseng lifestyle meron ka ngayon? Pagkagising, Pagkagising, wala lang, kayo lulutuin? Pagkagising, prepare na kaagad ng kahit nakalimutan natin. Ano ba dapat na lifestyle ko? Unahin ko ang Panginoon Diyos. Pagmulat pa lang ng mata, pagtapos you have to brush your teeth, and then punta ka sa prayer room, tapos makipag-usap sa Panginoon Diyos. Ano yung klaseng lifestyle meron ka? Sunod, what enters my body? Ano ba yung mga pinapapasok natin dito? Mga pangit ba? Ano ba yung mga healthy ba to? Nutritious foods ba dinadala natin? Ano pa? Mga salita ng mga hindi puro mura ba yung mga ine-entertain natin? Chismis ba? Mga jokes na nakakasakit? Ano ba yan? What do my eyes watch? Ano ba yan? Pag nakita natin na may bold, o pag may nakita tayong sexy, o ano man, na-hook na dyan, hindi na. May mga kissing scenes, mga bagay na alam mo na hindi makakatulong sa'yo, then you need to stop it. Why? Because it is not good. Nagka-cry, ang Holy Spirit, nagigrieve. Where do my feet go? Saan ka pupunta? Mga kaibigan na tama o hindi? Mga umpukan, grupo na mapapalayo ka sa Panginoon Diyos at walang ginawa kundi siraan ng kapwa, saan ka pupunta? So you have to pray to the Lord. Maaga pa lang sabihin mo na sa Panginoon Diyos, Lord, tulungan niyo po ako saan man pupunta ang aking paa.
Panginoon, magbigay ito ng luwalhati para sa iyo. And what activities glorify or dishonor God? Pupunta ka sa simbahan, pagagalitan ka ng nanay. Pupunta ka sa mall, bibigyan ka pa ng 500. Ano ba mas okay? Pupunta ka sa simbahan para mas makilala mo ang Panginoon Diyos? O pupunta ka ng mall, bibigyan ka pa ng 500 para magkasayahan kayo ng iyong mga kaibigan? Okay naman yon. Pero kung papipiliin ka lamang, no, if you are to go to church, you attend Bible studies, you go to your cell group, I mind you, yung atin po mga magulang, yung atin po mga kapatid, itulak po natin ang ating mga anak, itulak natin ang atin po mga kapatid. Saan po? Sa mga gawain na magbibigay lugod sa ating Panginoon Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Number 2. You are not your own. So, ito pong verse na to, ayan, nandyan na tayo. So, mababa na. Okay, sabi dyan, you are not your own. Sabi ng 1 Corinthians 6:19-20. So, pag-usapan po natin. So, this Bible verse, this actually reminds us that Christians, tayo po mga Kristiyano, tayo po mga mananampalataya, tayo po mga believers, we all belong to God. Sabi po ng mundo, my body, my choice. Yan tayo no? So, bakit? Ipapalaglag ko tong batang ito. Ito gusto ko My body, my choice. Kung anong gusto kong gawin sa sarili ko, gagawin ko. If I wanted to have a sexual, gusto ko gumawa ng ganito kahit hindi pa ako nag-aasa, bakit? Okay lang yan. Trending naman yan So kapag may boyfriend na, ibig sabihin daw, sabi ng mundo, may karapatan na ang kahit sino sa akin. Excuse me, hindi yun para sa atin. Sabi po ng John 10:10, the thief comes to steal, kill, and destroy, but I have come that you may have life and have it to the full. Ang trabaho ng Diablo, to steal whatever things that would give you joy. To steal, kill, and destroy. So, sabi ng mundo, my body, my choice. Kasasabi lang, you are not your own. Yung body na to, hindi sa'yo. Ito po ay sa atin pong Panginoong Jesus. So kung maiintindihan lamang natin ng bawat isa sa atin, grabe, ang laki pala ng kasalanan na ginagawa ko sa sarili ko. Pero ito po ang sabi ng believer, na isang mananampalataya, Lord, my body belongs to you. Kaya, huwag masyadong magpuyat. Grabe. Sino dito yung kung matulog ay 8 o'clock ng gabi? Kuya Ega, taas ka ng kamay. Nasaan yun? Ayan, 8 o'clock. Sino tutulog ng 10? Oh, talaga? 10? Okay. 11. Ayan, 12. 1 a.m. O, di ba? Talaga naman, Sabi na, Lord, my body belongs to you. Pero ang totoo, marami po sa atin. Kasama na po ako. Na talagang parang kulang yung oras sa lahat o sa dami ng mga ginagawa. Alam niyo po, when we surrendered our lives to Christ, we surrendered everything. Amen? We surrender our heart, we surrender our mind, we surrender our strength, we surrender, even our body. Sabi po dito, stewardship means surrender. Sabi po dyan, we do not live merely for pleasure. We do not live merely for pride or worldly desires. We live under the Lordship of Christ. So si Jesus po, ang atin pong Panginoong Jesus, siya po ang ating Panginoon, kaya siya po ang may karapatan na mag-guide. Amen? Ang Panginoong Jesus ang may karapatan na mag-guide sa ating mga decisions. Ang Panginoong Jesus din ang may karapatan sa lahat ng mga ginagawa natin at pamumuhay natin. Naalala ko dahil ako po, pag meron akong gagawin, kahit na gagawin ko, punta ako sa prayer room, let's say 4 a.m. or 5 a.m., papasok ako sa prayer room. Sabihin ko, Lord, ang dami kong gagawin ngayon. Lord, whatever decisions po, Panginoon, na gagawin ko, Panginoon, ikaw na talaga yung mag-direct sa akin. Lord, pag mali yung sasabihin ko, pakipigil nyo na. At kung hindi ko po mapigilan ng bibig ko, wag nyo nang paratingin yung kakausapin ko. Kasi baka makakasakit ako. Napakasarap po na makipag-usap sa Panginoon Diyos. Kasi
Holy Spirit is a person. So, ibig sabihin, pwede mo sabihin kung ano yung laman ng puso mo. Panginoon, mamaya may kakausapin ho ako. Tulungan niyo ho ako. Give me the right words to say. Lord, wag naman ako ma-over-over sa mga sinasabi ko. Panginoon, yung mga decisions ko. So, ibig sabihin po, sa mga decisions po natin, sa mga gawain na meron po tayo, lahat po yan, ang tunay na stewardship po, ay hindi lamang po ito sa mga pag-aalaga po ng mga bagay na ipinagkatiwala ng Panginoon Diyos sa atin, kung hindi ito po yung pagsuko, ano po, yung pagsuko po ng ating buong buhay po sa Kanya at yung pagsunod po sa kalooban po ng ating Panginoon Diyos. Amen? So there are many areas where believers must honor, of course, our God. Physically, number 1, purity and holiness. God wants us all to be, to keep our thoughts, to keep, of course, our words and actions clean and, of course, pleasing to our Lord Jesus Christ. We should avoid the things that lead us to sin. So, tingnan po natin, let us all think about things that are good. Sino sa atin dito na pag meron ka palang nakita na nakasama, ay hindi, yan? Salbahe. Hindi mo na kaagad binigyan naman lang ng benefit of the doubt na baka mabuti naman tong tao na ito. Tama po? You think about things that are true and good. You also have to be watchful. Or I would say you have to watch and listen to content. Yung mga content na mga napapanood natin, you have to watch and listen to content that honors God. So meron na nga doon, halos mura yung pinapanood mo eh. Tuwan-tuwa ka sa vlogger, nagmumura siya, tuwan-tuwa ka. It is not actually glorifying the name of the Lord. No? Minamak mo yung ating Panginoon Diyos. Tapos meron pa ganyan, puto konsinta. Tapos meron yung, nakita nyo ngayon, yung babae sa sampalin. Pak, gano'n. Tapos biglang bubugbugin. Tapos tuwan-tuwa, biglang may emoji. Gano'n. Tuwan-tuwa rin tayo sa mga ipinapakita sa social media. But we are not honoring the Lord. Kasi bakit? Yung babae, sinasaktan. Nakita natin, yung lalaki, ginugulpi na din ng babae ngayon. Ibig sabihin, gano'n na. Yung mga bata, pagkapanganak, ano sabi ng bata? Naglalakad siya doon, baby pa, naka-diaper sa may mga, ano ba to? Yung mga basta sa basura, parang mount, squatter area, hindi naman gano'n. Parang maraming basura, gano'n, lalakad siya, gano'n. Sabi niya, ayoko na dito sa earth. Sabi niya, daming kalat, gusto ko nang bumalik. Ibalik niyo na ako sa sinapupunan ng nanay ko. Okay na ako, nakita ko na yung earth. Diba? So, ibig sabihin, nung pinanganak, kung may choice lang yung bata na bumalik siya dun sa tiyan ng mami niya, babalik siya. Kasi hindi pala maganda yung earth. Pero sa atin na makakakilala sa Panginoon Diyos, so what an opportunity na tayo ay ipinanganak ng Panginoon Diyos, lalo't higit nakilala natin siya dahil nakita natin maganda pala ang mundo at may parti ka at may parti ako in bringing more souls to our Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. So alam niyo po, you have to speak respectfully and avoid gossip. Yung chismis na yan, hindi para sa iyo yan. Sasabihin mo, holy, holy, holy. Pero pag nag-cell group ka, dapat ang pinag-uusapan ng kabutihan ng Panginoon Diyos, hindi ang buhay ng may iba. Tama ba yun? Buhay ng iba. Ayan. So ibig sabihin, dapat yung mga, tsaka ito pa, mga inappropriate jokes. Wag naman yun, ito, yung mukha nito eh. Akala mo nakakatuwa, kakasakit ka kaya? So akala natin minsan nakakatuwa, pero ang totoo, nakakasakit na tayo. At hindi natin alam, mamaya, nagpatong-patong na pala ang sama ng loob niya sa'yo dahil sa dami ng jokes na binigay mo sa kanya, pero inappropriate kasi yung mga salita na binitawan mo. Okay, so sa purity and holiness, you also have to choose friends wisely. Kasi baka akala natin holy pa tayo. Kasi yung mga kasama natin, unholy pala. Grabe magmura, grabe manlait, grabe mang asar, grabe din alam mo yun, hindi naman, akala mo talaga nagba-Bible nag-aaral, pero ang totoo, hindi na-apply. So, pumili po tayo ng mga kaibigan natin that will help us grow spiritually. Okay, number 2, self-control. Sino po dito ang mainitin ng ulo? Say amen.
Wala. Thank you, Lord. Ayan, ang self-control po, ibig sabihin, ano po? No to wrong desires. Ayaw ko niyan. Okay? No to wrong desires and of course, making wise choices. Pag may self-control, kailangan gawin ko to. Teka, makakabuti ba to para sa akin? Pag hindi naman natin magbibigay ng lugod sa Lord, wag na. Let's say, ano kaya? Sige, parang ganito. Kung galit ako sa isang tao, ano kaya? Pag nakita ko yan, papatirin ko yan. Pag nakita ko yan mamaya, mandayan sa akin. Makakatikim yan sa akin. You know, self-control. Isa yan sa fruit ng Holy Spirit. Ano po? Kaya nga po you have to control your temper when you get upset. Ano po? Isa yan sa ebidensya. Ano pa? Self-control. Avoid overeating. Di ba ganun din yun? Di ba, Pastora? Jenny, avoid overeating. Busog ka na nga. Mamaya mayroon ka na namang nag-breakfast ka na, may merienda ka na, may lunch ka na, may merienda ka ulit. Meron ka ng dinner, meron ka pang midnight snack. Tapos mamaya alas 12 na, ano ba? Self-control. Ano po? Avoid. Tapos ito kumakain, lunch. Anong pagkain natin mamaya? Anong ulam nga pala natin ulit mamaya? Hindi pa nakakatapos. Hindi pa natatapos, may kasunod na. So avoid overeating. No, yung self-control. Bakit po? Tinuturo sa atin. Ano po? Kasi ano mangyayari? Kung tayo po ay kain ng kain, meron ng pag-aaral yung sinasabi nila na OMAD, yung 1 meal a day, diba? Yung sinasabi nila parang matindi pa to sa intermittent fasting. Ano po na 1 meal a day lang, pero pag tinignan nyo, maigi. Tingnan nyo yung budget, okay lang. Hindi siya matatouch. Pangalawa, kapag iniingatan ng katawan, okay naman Kasi nabiburn, yung fats natin. At hindi lang po yun. Hindi mo napapansin, nagpupunta ka ng hospital, sasabihin sa'yo, papakuha po ka ng blood sugar. Sige, ka muna, fasting. Tapos makikita mo, nag-fasting ka, ito yung result, ang ganda. Kung tinuloy-tuloy mo, makikita mo pala, mas maganda pa. Tama? So, ibig sabihin, avoid overeating. Kasi pag over ang eating, malaki na po ang magiging ang sala nito. Malaki na ang pinsala niya po sa sarili natin. So, you have to avoid overeating. Isa pa, you have also to avoid overspending. Or let's say, I would say, spending too much po on gadgets. Tama? Kasi hindi rin tama. Minsan puro iPhone, ganito. Tapos lahat nakasalpak na, ganito nakakatawa. Tingnan niyo ho ito po, may iPhone, may phone. Meron dito sa tenga, may nakasuksok. Tapos po meron pa po siyang charger. May nakalagay dito. Tapos meron pa dito. Tingnan niyo po yung sarili niya lahat. Tapos sasabihin niya after 2 or 3 years, hindi na siya makarinig, bingi na siya. Kasi bakit? Ano yung mga sinaksak niya lahat sa dito, tapos yung meron sa dito, tapos may patugtog siya, lahat kompleto Mutugtog, meron dito. Tapos tanungin mo, bakit kaya? Hindi na ako ganyan. Ang tanong, were you able to take care of your body? Tulog ka na, natutulog ka, may nakasaksak pa dito sa tenga mo. Tapos after a year, bingi ka na pala, mahina na pandinig mo. So ibig sabihin, tinagagawa yung mga bagay na nakakalugod sa ating Panginoon Diyos. At after, isa pa po, self-control. You think before you speak. Self-control din yon. Minsan hindi natin alam, hindi na mababawi yung mga pangit na sinalita natin. Ikaw, wala kang kwentang anak. Wala kang kwentang nanay. Wala kang kwentang magulang. Pasakit ka lang. Nasabi ko lang naman yun sa sobrang hindi na pala mabubura. Okay? So, tandaan po natin. So, tandaan po natin na ang lahat po ng ito, so, in order for us po na may ayos natin lahat, we have to pray for God's help when facing temptations. Of course, proper rest. So, ang katawan po natin, we are all designed, our bodies are designed to need rest. Kaya po may 24 hours tayo, lahat po tayo, pare-parehas tayong binigyan ng 24 hours. Gagamitin lamang po natin sa tama. So, we have to stay healthy, we have to stay productive. So, you have to get enough sleep each night. Tama? Alam niyo po, kulang talaga ako ng tulog. Kaya po, there are times, mas nasasabi ko talaga na mas masarap pong matulog kesa kumain.
Tama, mas gusto ko po talaga na matulog. So, paalaala po sa akin at para sa inyo, avoid staying up late. Tama po? Anel sa sarili. Okay po, and of course, you also have to set, maganda nga po yung nagtitake tayo ng nap maganda yun no? Kunyari kahit mga 5 minutes or 10 minutes kahit sa trabaho. Okay, alam niyo po ito, this is actually very practical na lamang po ito para sa ating lahat, And most especially proper rest, spend time with God. Rest yan Ako po, alam niyo, kapag ako'y pagod, pag pumasok na ako sa prayer room, it's my resting place. Doon ako magsusumbong, doon ako magpapasalamat sa Panginoon Diyos. So, spend time with God. Healthy living. So, yung katawan po natin, paulit-ulit, since our body belongs to God, so, ibig sabihin, we should take care of them through healthy habit. You have to eat nutritious meals. Sino hindi po kumakain ng gulay? Okay, ayan, meron sa likod. Okay, eto pa, drink ka. Siyempre po, practical po, we have to drink 8 to 10 glasses of water a day. Pag hindi natin ginawa, UTI. So actually, lahat ang galing ng Lord kasi bakit naman pati ito pinag-aaralan? Ganoon kabuti ang Panginoon Diyos na ikaw na binabaliwala mo ang katawan na ibinigay ng Panginoon Diyos sa atin ng kalusugan, pinapaalalahanan tayo. And of course, practice good hygiene and cleanliness. Ayusin mo yung pagligo mo. Sino naliligo dito na pagbuhos ng gano'n ay ayos na nakalimutan na magsabon and everything? So ayusin ang pagligo. Okay, kasama rin yan. Practice good hygiene and of course, cleanliness. Okay, next. Avoid harmful addiction. So anything po that controls more than God can become harmful. Addictions po can damage our bodies. So ibig sabihin, meron pa ba nagsisigarilyo dito? Dapat wala naman. So you have to stay away from smoking. Yung mga excessive alcohol. And of course, tayo mga Kristiyano, dapat hindi na tayo po umiinom, hindi na po tayo nagsisigarilyo dahil binago na po tayo ng ating Panginoon Diyos. And we also have to limit yung mga unhealthy dependence po on social media. Okay po? Yung mga gaming, yung mga other habits. Okay? And using our strength to serve others. Yung mga energy na meron po tayo, yung mga abilities po na meron po tayo, yung health na meron tayo, this is not just for ourselves, but also to help and serve others, to help and bless others. Amen? So, paano yun? Sino dito yung hindi mautusan sa bahay, maghuhugas ng pinggan, ayaw maghugas, ayaw magwalis? You are serving the Lord through helping on the household chores. Tama po? You also have to assist a classmate, seatmate, workmate. So, isa po yan that we have to use all our strength to serve others. You can even encourage and support people who are in need. Okay, so next, number 3, you were bought with a price. Ayan na, bumababa na. So, sabi po dyan sa atin pong pag-aaralan, tingnan po natin, for you were bought at a price. So, ano po ba yung price na pinag-uusapan natin? Ibig sabihin po na yung kaligtasan na meron ka, right? The salvation was purchased by the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Ang kabayaran po ay hindi pera. Ang kabayaran po ay hindi ginto. Ang kabayaran ay hindi silver, hindi ginto o pilak. What was the price? Ang price po, it was the precious blood of Jesus Christ. So, ang price po, yung napakahalaga po nito, ang kanya pong dugo, banal na dugo po, na ibinuhos po sa krus. Ito lamang po kaya ang price. It was actually the precious blood of Jesus Christ on the cross. So, si Jesus Christ po, Jesus Christ gave His life so we could belong to Him. Ibig sabihin po, namatay po ang ating Panginoong Jesus sa krus para iligtas po tayo sa atin pong mga kasalanan para maibalik po tayo sa Diyos. Dahil po, sa kanyang sakripisyo, tayo po ay naging kanya at naging bahagi po tayo ng pamilya ng Diyos. Sabi dyan, salvation was not cheap. Ibig sabihin, yung kaligtasan po na meron tayo ngayon, hindi po siya basta-basta. Yun pong kaligtasan na meron ka ngayon at meron ako, hindi lang siya basta libre
hindi ito basta libre sa panig po ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, malaki po ang halaga ng kanya pong binayaran para po tayo ay maligtas. Kaya yung tinanggap mo si Jesus, napakalaking bagay po niyan para sa atin. Amen. Sabi po, isa pa po, sabi doon, redemption cost the life of the Son of God. So ang kabayaran po ng ang kabayaran po ng atin pong kaligtasan ay yun po itong mismong buhay po ng ating Panginoong Hesus, mismong buhay po ng atin pong anak ng Panginoon Diyos. Ipinakita po sa atin ng ating Panginoon Diyos kung gaano po tayo kamahal ng ating Panginoon Diyos. Kapag meron po sa atin, it's an illustration, tingnan po natin. Kapag meron pong isang tao na nagbayad po sa atin ng malaki, let's say po, para iligtas po tayo, para po sa isang malaking utang. Let's say, sabihin, ako na magbabayad niyan para sa'yo. Siguro, magiging, I would say, magiging napakalaki, tama ba yung Tagalog ko? Ng pagpapasalamat mo, tama, sa tao na yon. Diba? Kasi, yung dapat na ikaw yung magbayad, iba yung nagbayad. So, mas higit pa rito ang ginawa ng Panginoong Hesus at paulit-ulit natin yun na naririnig, ibinigay ng ating Panginoong Hesus ang kanyang buhay para iligtas po tayo sa atin pong mga kasalanan. So now, ito po ang katotohanan. Grabe po ang pagmamahal ng Panginoon Diyos po sa atin. Kaya po nga, ibinigay niya ang kanyang pong kaisa-isang anak. At yan po si Jesus Christ na nasa puso ng bawat isa. Now, dahil po sa katawan na ito, we should not waste our bodies in sin. We should not dishonor what Christ redeemed. And of course, we should live gratefully and obediently. So, ito po yung mga bagay na dapat na ginagawa natin since Christ paid for our lives. Binayaran ng Panginoon Diyos ang buhay na meron po tayo. So, our lives should bring honor, our lives should bring glory to our Lord Jesus Christ. Okay, and number 4, glorify God in your body. Tignan po natin, ayan na. So, ibig sabihin, mula po kanina, nakita na atin that our body is the temple of the Holy Spirit. Our body, it is not our own. Our body, it is bought at a price. And now, we therefore needs to glorify God in our body. Tignan po natin. Yung Christian stewardship po, it is not actually about money lang. Yun yung pinag-uusapan natin. Para maging mabuting katiwala tayo, hindi lang to basta sa pera na meron tayo or the talents that the Lord gave us. Hindi lang po yun. It also includes the body that God entrusted to us. So, tignan po natin. So, Christian stewardship is not only about money or talents, it also includes the body God has entrusted to us. So these are the different practical ways to glorify God with your body. Number 1, you have to live a pure life, avoid immorality, impurity, and sinful habits. So, as an application siguro, you just have to avoid mga inappropriate websites. So alam mo naman yung mga pangit, mga hindi tama na mga websites, yung mga hindi tama na mga videos, yung mga hindi magandang conversations, piliin mo yon, and of course the different activities. Be careful what you watch, be careful what you listen to. Okay? And of course, you also have to think about, okay, kung tama ba yon, makakapamuhay ka ba ng tama o mali? Okay, another thing, okay, care for your health wisely. Okay, so simula ngayon, may araw pa, may panahon pa, rest properly, you eat responsibly, and avoid destructive behavior. So ito po ay mga paalaala po sa ating lahat. Use your body for service. Serve God actively by helping others, by ministering, encouraging people. Ayan, binibilisan ko na. Okay, so ito po ay kailangan po ito, nabantayan po ng bawat isa sa atin. So, use your body for service. Sino po dito yung naiinis ka kapag meron kang kakausapin na maraming problema?
O sino dito ang natutuwa ka kapag nilapitan ka kasi pagkakataon mo na ma-encourage ang tao, maipanalangin at maipakilala kung sino ang ating Panginoon Diyos. So tandaan mo natin, okay? Serve God actively by encouraging people. And of course, control your actions. Honor God in speech. Okay? Death and life, Proverbs 18:21. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. We have to honor God in our speech and our behavior, in our attitude. So think before speaking. Minsan, nasa hype tayo na ano lang ang apo, na ano lang ang anak, may nasabi lang sa asawa, meron lang na ano sa kapatid. Minsan nakalimutan na natin na nakapagbitaw na tayo ng mga salita na hindi tama. So especially when we are angry, especially when we are frustrated, so you have to be careful on that. Let's all practice kindness. Laging pipiliin po ano po ang maging mabuti kahit po sa mga difficult situations. Amen? Okay, and siyempre, wala pong, let's avoid gossip. Ano ba yung gossip? Yung chismis, and of course, yung mga harsh words. Yan, pangit ka naman Ano ba yun? Basta hindi magagandang mga salita na nakakasakit ng ating kapwa. Okay. So lastly, present your body to God daily. Ito ang pinakamaganda. You offer yourself, as a living sacrifice. Alam mo, that's the reason. Pagkagising pa lang, paulit-ulit po pagkagising, pagbulat ng mata, thank you Lord, thank you Holy Spirit. Pagbangon, punta sa comfort room, you brush your teeth, or sa sala, or saan may sa kitchen. Tapos, punta sa prayer room. Punta na sa prayer room, mananalangin nata tayo. You have to start the day with prayer and Bible reading. Makipag-usap sa Panginoon Diyos. Siya po ang nakakaalam ng simula at dulo ng buhay natin. You also have to ask God to guide, of course, your decisions the whole day. Nakaganyan na ba kayo? Ako ganyan. Pag nananalangin, meron akong ganyan, meron ako nakaupo, meron akong... So, alam niyo po, kapag lumuhod na ang isang tao sa Panginoon Diyos, doon niyo po makita, bigla kang iiyak. Doon mo makita sa sarili mo na walang-wala pala ako, nakakahiya sa Panginoon Diyos. Pag nakaupo, ayos pa Parang nakikipag-usap ka lang Pero kapag lumuhod ka na, surrender. Ibig sabihin, hindi na alam kung ano ang gagawin, makita po ninyo. Lalo maramdaman nyo ang presensya ng Panginoon Diyos. So you have to ask the Lord to really guide your decisions and actions throughout the day. Mga kabataan, yung mga kabataan, kahit nag-aaral tayo, yung mga nanay, tatay, alam nyo po, ang nanay ko, every time po yan, nung buhay pa ang nanay ko, nililay hands kami yan. Kaya ang mga nanay, mahilig yan mag-lay hands. Pinagpe-pray. So tandaan po natin, napakahalaga po, sa bawat isa sa atin na maging prayerful tayo. Let us also commit all our work sa mga trabaho natin, na maging mabuti po tayo sa trabaho natin. Hindi po natin sasamantalahin ang mga trabaho natin. Ibig sabihin, yung mga bosses natin in authority na pinagkakatiwalaan tayo po ay maging tapat din sapagkat hindi man po tayo nakikita ng atin pong mga amo, ng mga bosses or in authority. May nakakakita po ng kahit sino, ng kahit na ano pong ginagawa natin. So, we have to present our body, lahat ng mga naiisip natin, lahat isuko natin sa Panginoon Diyos. Amen? So, in short, ito pong 1 to 5 na to, use our body every day in a way that glorifies God. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos in our habits, in our actions, in our words, and even in our service. And as a conclusion, your body is not meaningless. So, yung katawan natin, it is not meaningless. It is God's temple. So, the Lord calls believers, bawat isa po sa atin, isang malaking paalaala that we have to live holy. So mamuhay po tayo ng meron pong kalinisan, hiwalay po tayo sa kasalanan. Mas pipiliin po natin ang gumawa ng mabuti. Let's all practice self-control.
matuto po tayo na kontrolin po natin yung salita natin. Huwag magmumura, huwag po tayo magsalita ng mga bagay na makakasakit ng damdamin. Sabihin natin sa Panginoon Diyos na turuan po tayo. At yung mga pagnanasa, na hindi po mga tama. So hindi po lahat ng gusto po natin na dapat gawin ay tama. So let's practice self-control. Huwag po tayo, katulad sabi kanina, avoid overeating, avoid spending too much on gadgets. And of course, sabi dyan, care for your body wisely. Alagaan po natin ang ating sarili. Yung mga nagme-maintenance, alam na may maintenance, inumin. Huwag sabihin na, hindi ako magme-maintenance, kaya ko to. In Jesus' name. Binigay din ng Diyos ang mga tao. Para nag-consult tayo sa doctor, ay pag-pray natin na, Lord, pagbalik ko po sa doctor, na bawasan niya na po yung iniinom ko. Pero wag tayong mag-doktor-doktoran. Tama? Tayo po, ipapaayos natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon Diyos. Magpahinga po tayo ng sapat. Pastora Gracia. Okay, at ang bawat isa po sa atin. So ako po ay kasali dyan. Mag-exercise, walking, jogging, kailangan po natin yan at umiwas din po tayo sa mga bagay na nakakasama po sa ating kalusugan. And of course, sabi po dyan, use po our lives for His glory. Gamitin natin yung lakas natin. Gamitin natin yung talents natin. In Jesus' name, yung oras natin. Sa trabaho, pinaka-importante, be careful how you live. You may be the only Bible some people read. Teacher ka, engineer ka, manager ka sa isang kumpanya, makita ka pa lang nila, kilala nila na ang Panginoong Hesus ay naninirahan sa iyo at paglapit nila sa iyo, hindi ka mahihiya na ipanalangin sila. Hindi ka mahihiya na ikwento sa kanila kung paano binago ng Diyos ang buhay mo. Ang katawan na ito ay magsisilbi po na malaki pong paalaala sa tao na kausap natin na ang Diyos na buhay na pinaglilingkuran natin ay siya pong may-ari ng buhay ng bawat isa. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. So tandaan po nating lahat, ito po ang question, what do I want to do with my body? The greater question should be, does this honor God? Yung mga ginagawa ho ba natin araw-araw, nakapagbibigay lugod ho ba ito sa atin pong Panginoon Diyos? So tandaan ho natin, isipin ho natin na let's say meron hong pinahiram sa atin po na isang malaking o isang mahalagang bagay. Let's say sasakyan. Pag naghiram po tayo na isa pong sasakyan, ano pong gagawin natin? Aalagaan natin, di ba? Iingatan po natin yon. Gagamitin natin ng tama yung sasakyan na hiniram natin. Motor man yan, tricycle man yan, or SUV man yan. Dapat po kapag hiniram natin, dapat marunong talaga natin alagaan ng tama. Dahil hindi po basta-basta o ordinaryong bagay ang hiniram natin. Pero tingnan po natin, kahit na yung pagpunta sa resort, halimbawa po, nagpunta kayo sa resort, anong gagawin? Pagtapos na, uwian na. O, syempre, uwi na tayo. Yung mga kalat na iniwan nyo sa loob, tandaan natin, kahit binayaran ho natin, yung resort na yon, lalabas tayo sa lugar na yon na pinuntahan natin, kung paano tayo dumating doon ng malinis din natin yon aalisan. Why? Because we represent Jesus Christ in everything we do. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Ganon din po sa ating mga katawan. Pinagkatiwala po sa atin ang ating Panginoon Diyos, ang katawan na meron po tayo ngayon, kaya dapat natin itong alagaan. Gamitin po natin ito ng mayroon pong kaluwalhatian, pagbibigay po ng glory sa ating Panginoon Diyos. Amen? So tayo pong lahat, may we become, ito po ang sabi sa atin, may we become faithful stewards of the bodies God has entrusted to us. Today, let us dedicate ourselves again to the Lord and say, Lord, my body is your temple. Use my life for your glory. Amen. Alam niyo po, let us all remember that our bodies po belong to God. As His temple, we are called to honor Him in everything we do. Amen? So lahat po tayo, ako po, isang malaking paalaala. Yung kagabi nga, nag-aaral po ako nito. Naku, Gracia. Umayos ka. You know, sabi po, ano po sabi ng Hebrews 11:6? For without faith, we cannot please the Lord. Nananampalataya ako na maiaayos ko ito, ang sarili ko sa tulong at biyaya sa tulong at biyaya ng Panginoon Diyos. So I am not pleasing the Lord. Nananampalataya ako na magiging maayos
sa aking pananampalataya, may gagawin ako. Ano po? So, bawat isa po sa atin, we are called to honor Him in everything we do. Amen? Nawa po, may we live each day with gratitude, with holiness, and with obedience to our Lord Jesus Christ. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Diyos, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, ilagay po natin yung mga kamay natin sa atin pong dibdib. Malapit po sa ating puso. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord Jesus, thank you, O God. Thank you so much, O God, for the gift of life, O God, that you have given us. Thank you, O God, for making our bodies, O God, your temple. Lord, salamat po sa isang malaking paalaala sa amin. Lord, help us, O God, to take care of our bodies and use them only, O God, for your glory. Panginoon Diyos, nakikita mo, Panginoon Diyos, ang ginagawa namin araw-araw. Lord, you guide us, O God, to live in holiness. Lord, i-guide mo kami, Panginoon Diyos, na makapamuhay kami ng merong self-control. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na makapamuhay kami, Panginoon Diyos, ng meron talaga, Panginoon, na pagsunod, Panginoon Diyos, sa iyo. Lord, may our lives always honor you. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na ito pong napakinggan namin. Hindi lamang ito masabi namin, alam na namin yan. Paulit-ulit. Lord, paulit-ulit, pero hindi namin kayang gawin. Tulungan mo kami, banal na spirito, na maging tapat, Panginoon Diyos, sa iyo. Lord, I pray in the mighty name of Jesus that whatever word that I have uttered in the mighty name of Jesus, this is not my word, this is your word, this is your message to each and every one. In Jesus' name, O God, tulungan mo kami na maiayos ang buhay, ang katawan, na ipinagkatiwala mo sa amin. May our lives, O God, be a living sacrifice. May our lives, O God, that you have given to each and every one. Lord, help us, O God, to honor you in everything we do. We thank you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.